Itinutulak sa Senado ngayon na magkaroon ng sariling investigasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang hinihintay ang resolusyon ni Senador Bongo, posibleng simulan na rin ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang investigasyon. Possible, kahit na ngayong during the session break, gagawin natin yan. Moto proprio siguro. Tapos meron naman akong na-file rin noon na resolution na na-return na sa akin. Yung resolution regarding doon sa yung nagsisinungaling na yung convicted na Customs Intelligence agent na nagsasabi na involved ko si Pulong, involved si Mans Carpio sa smuggling ng druga. Di ba? Mayroon ako pinahil na resolution niya, na-return na sa akin eh. So, itutuloy ko yun. Welcome naman ito sa co-chairman ng Quadcom. Very good. In fact, sabi ng Bible, 2 is better than 1. Oo. Pero may partner na kami sa Senado when it comes to investigation. Yun nga lang, nagbabala si Abante tungkol sa itinutulak na investigasyon sa Senado, lalo't mismong si De La Rosa na dating PNP chief ang isa sa isinasangkot. He became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. No? But just imagine, he was only a Brigadier General all of a sudden. Nagdagdagan siya ng star, no? Naging Major General siya and naging Director General. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing. No? Yung pagiging patas o pagiging one-sided is a matter of perception, no? But I will leave it to the public kung how they perceive my way of handling the investigation. Sa isang pahayag, sinabi ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na hindi dapat magamit ang investigasyon ng Senado bilang panangga ng isang senador na isinasangkot sa war on drugs. Ito anya ay in aid of legislation at hindi in aid of self-preservation. Para naman sa overall chairman ng Quadcom, ipinauubaya niya sa ibang ahensya ng pamahalaan ang pagsasampa ng kaso. Ang dapat talaga nag-iimbestiga rito ay ang ating kapulisan at yung ating NBI, no? Yung mga law enforcement units ng ating gobyerno. At of course, eventually ang DOJ. Kasi kami naman, we're only investigating in aid of legislation. Nakatakda sa October 22 ang susunod na pagdinig ng Quadcom kung saan inaasahang tatalakayin ang pinanggalingan ng umano'y reward money gaya ng intelligence fund ng Pangulong Duterte, STL at Pogo. Para sa agenda, Zandro Ochona, PNC.